So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So ngayon guys, ito na po yung karugtong ng ating Sakura gagawing power amplifier design. So dito na natin papakita yung tutorial paano gagawing power amplifier design itong Sakura 735. So hindi tayo mag-upgrade, bali gagawin lang natin yung pinaka power amp design niya. Bali separate yung volume ng channel A and channel B. Tapos lalagyan natin ng signal LED indicator na para na rin siyang power amplifier design. So samahan nyo ko guys sa video na to hanggang dulo para makuha nyo talaga kung paano natin gagawing power amplifier design itong Sakura 735 amplifier. So yan lang guys, simulan na natin. Let's go. So ito po guys, bali transfer muna tayo dito kasi biglang umuulan. Yan, umuulan pa rin dito guys. Yan. So dito meron tayong trapal. Yan. So bago tayo magpatuloy guys, kailangan tanggalin muna natin yung kanyang mainboard ng Sakura. Yan, kasi meron tayong hahang dito na paa ng resistor. Yan. Kasi hahanapan natin ng input, yung pinaka-input ng kanyang amplifier. So itong 1K, ito yung pinaka-input niya. Yan, 1K tsaka 1K. Yan. So nangyari dito guys, yung paa dito, yan, ito lapit natin. Itong paa na to is hanging natin. Ayan, or tanggalin natin sa kanyang mainboard. Hang natin. Pati rin yung isa, ihang natin yung isang paa ng resistor. So ihang muna natin mga guys itong dalawang resistor. So ito guys, bali nahang na natin yung dalawang resistor. Yan, nakikita natin 1K po yan. So ganyan yun yung paghang guys. Dito nyo ihang yung kanyang paa. Tsaka dito 1K rin. Ito yung pinaka-input ng isang channel. Tsaka ito naman yung pinaka-input ng isang channel. Yan, bali ito yung channel 1 and channel 2. Pwede na natin to ibalik sa kanyang mainboard. Yan, dito sasalpak na natin. Tapos yung gusto ni bossing is yung gagamitin natin na input is yung XLR type dito sa likuran. Yan, papakita natin yung kanyang XLR type. So ito guys, ito yung gagamitin natin na pinaka-input na itong XLR type. Yan, parang power amp din siya guys kasi XLR type na yung magagamit natin. Kabit natin yung mainboard, tapos kakabit na natin yung volume control. So transfer tayo dito sa loob ng bahay natin guys kasi umuulan na naman ng malakas. Ayan. So hindi tayo makapokus. So ngayon guys, first step, so ito yung dalawang volume control natin. Ito yung kakabit natin dito. Isa, dalawa. Yan. So makikita natin guys yung body ng volume control is meron po yan nakasolda. Yan. So una natin gagawin is lagyan muna natin ng ground itong pin number 1. Ito, kakabit natin dito. Yan. So solda ko muna guys. So ito guys yung ating volume control. Nalagyan na natin ng ground. Yan. So bakit nilagyan natin ng ground is para walang humming. Yan. Kikita natin body ng volume control, kinabit natin sa pin number 1. Yan. Ito yung pin number 1, pin number 2, pin number 3. Yan. So dito tayo maglalagay ng ground, body ground ng volume control sa pin number 1. Yan. So kakabit na natin dito sa harap. So dito guys, kukuha tayo ng ground sa mismong board. Yan. So hanapin nyo lang guys, kadalasan na nandito yan, ground. Yan. Yan. I-trace nyo lang guys kung saan galing yung ground. Yan. Ito yung ground. Patungo yan sa board dito na part. Yan. So lumabas dito. Yan. So dito kukuha ng ground guys. Tapos yung volume control natin dalawa dito is meron tong naka-wiring. Yan. So itong walang
shield na wire is ito yung gagamitin nating ground. Yan. Tapos yung wiring nito sa mismong volume control is pin 1. Yan, naka-jumper yung dalawa, pin 1. Yan guys. Yan, itong walang shield, pin 1. So, nilagyan ko ng wire patungo dito sa isa pang volume. So, itong blue, tsaka white, yan, is nasa pin 2 po yan guys, pin 2. Blue and white. Ito yung i-connect natin sa 1K resistor ng ating amplifier. Ito siya guys. Yan, yung dulo nito. Yung dulo nito guys, kakabit natin dito. So, itong ground, kakabit ko muna yung ground dito guys. So, makikita natin guys, oh. Yan. Nakabit na yung ground natin. So, nilagyan ko lang ng tape. So, susunod natin yung 1K is yung pinaka-input. Yan, kakabit natin yung puti at saka blue. Yan. So, susolda ko muna guys. So, ito na po guys, nakabit natin yan sa 1K. Yan. Ito yung sa channel 1, ito yung sa channel 2. Yan. So, patungo po ito sa pin number 2 ng kada volume. Itong puti tsaka blue. Yan. So, yung board, kakabit na natin dito. So, susunod guys, yung 3 pin naman tayo. Yan. So, kikita natin yung walang shield na wire is ground pa rin. Yan. Kailangan ground po siya. Tapos yung color blue, yan, nasa 3 pin. Tsaka color white, nasa 3 pin. Yan. Bali, ito na yung dulo niya. Bali, patungo na po ito sa XLR input. Yan, ito yung ground. Input channel 1, input channel 2. Yan. So, dito natin yan kakabit sa XLR na connection. Kaso lang, yung XLR niya dito is male. So, kailangan kapag input ng power amplifier is female yung gamit. Yan. So, yung gagamitin na lang natin dito na input is ito, RCE. Input na lang. Dito na lang tayo mag-i-input. Kasi ito, output po ito. Yan. So, dito na lang natin i-wiring mga guys sa input. So, papakita ko po sa inyo yung wiring. So, ito na po yung wiring. Yung nasa gitna is yung pinaka-ground niya. Tapos yung pinaka-input is kada gilid. Ayan. Ito yung puti tsaka blue. Ayan. So, ngayon, testing natin muna bago natin lagyan ng signal indicator light. Ayan. Kung gumagana ba yung separated volume natin, guys. So, kakabit natin dito sa casing yung mainboard. So, ito guys, testing muna natin. So, bali nakakabit tayo ng speaker sa left. Ayan guys. Tapos, yung input natin, left din. Ayan. So, yung volume natin ngayon is ito. Ayan. Volume natin guys. So, meron na siyang humming. Ayan. So, ihaham natin guys kung meron mang audio. Yan. Pahinaan natin. Volume natin guys. Yan. So, okay. Transfer tayo sa right. Yan. Or yung channel 2 natin.
take note guys, itong itim is isang connection lang yan sa loob. Yan. Pinaka main ground niya. So, dito naman tayo mag-input sa right or yung channel 2 natin. Ayan. So, i-volume natin yung channel 2. Ito siya. Or right. Ayan. So, ihama natin itong nasa gitna. So, meron siyang audio mga guys. So, ibig sabihin, 100% gumagana yung ating ginawa. Ayan. So, open na natin. Kasi kakabit natin yung LED signal indicator. Ito po siya guys. Ayan. So, madali lang naman to ikabit. Ayan. Meron po itong signage. Itong R is ikakabit natin yan sa volume ng ating amplifier, channel 1. Tapos yung left dito, kakabit natin yan sa volume control lang, channel 2. Yan. Itong plus naman guys, ito yung supply, patungo supply. Positive. Itong G is yung ground, pinaka-ground niya. Yan. So, iwawiring muna natin guys. So, ito po mga guys, bali, nakabit na natin yung pinaka-signal indicator niya. Ito siya. Ayan. So, yung supply niya guys, ay dito ko kumuha. Ayan. So, bali, positive po ito. Galing capacitor. So, kailangan mataas yung voltage yung isusupply natin dyan. Dahil kapag 15 volts lang dito is hindi po siya gagana kasi meron po siyang Zener diode at saka resistor. Yan. So, okay lang dito natin ikabit sa pinaka-positive ng supply ng capacitor. Yan. Around 50 volts. Okay lang siya kasi meron man naman siyang dropping resistor dito sa kanyang LED. Signal indicator. So, positive niya, ito. Yan, pangalawa. Tapos, yung pangatlo is ground. So, dito lang ako kumuha sa volume niya kasi isa lang naman yung ground. Tapos, itong channel 2, dito ko kumuha sa gitna ng volume. Yan. Tapos, yung channel 1, dito rin sa gitna ng volume ng amplifier. Ayan. So, madali lang naman yung kabit. So, itatry natin. Ayan. So, power on. Ayan. So, meron na siyang ilaw. Ayan. Check natin yung channel 2 kung gumagana ba yung kanyang indicator. Ayan. So, gumagana naman yung kanyang signal indicator mga guys. Ayan. Iilaw na yan kapag meron pumapasok na audio sa amplifier. Ayan. Tapos, iilaw din yung clip kapag distorted na yung pumapasok na audio. Ayan. So, dito guys, lagyan na lang natin ng stick glue para hindi po siya magalaw. Kasi, alam niyo na resistor lang yung isang paalang resistor nakakabit sa mainboard. So, lagyan natin ng stick glue para kapit na kapit po siya. Siyempre dito guys, lagyan din natin ng stick glue para hindi siya matanggal. Tapos dito lagyan natin ng tali. So, ito na po siya guys. Bali, nilagyan natin ng glue stick. Yan. So, kapit na po yan. Tapos, meron ditong tali. So, mas maganda guys, ito yung gamitin ninyo. Microphone wire. Yan.
Tapos dito, kapit na po yan. So, takpan natin guys. So ito guys, ito na yung Sakura 735 natin na ginawang power amplifier design. Ayan, so testing na natin guys. So bali nakaload tayo dito ng dalawang full range 12 Josa Neo natin. Ayan, nakakabit sa right and left output or channel 1 and channel 2. Ayan, so power on natin guys. Ayan, so play tayo ng music. Volume natin yung channel 1. So dito naman sa channel 2 mga guys, volume natin. DSR DJ7 Remix. So okay guys, gumagana yung dalawang channel. So pagsabayin na natin yung dalawang channel. DSR DJ7 Remix. DSR DJ7 Remix. So yun guys, gumagana lahat. So okay yung gawa natin. So yun lang guys yung video natin dito sa Sakura 735 na ginawang power amplifier design. So okay yung tunog, tapos maganda na yung output niya mga guys. So yun lang po, maraming salamat, tsaka God bless.